Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. This is your servant will share the word from the book of Hebrews chapter 5, ang tungkol po sa pari. Si Jesus ang pinaka-pinunong pari, pinuno ng mga pari. Ayon dito sa unang bersikulo, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At dahil tao ring tulad natin na may mga kahinaan, mahinahon siyang nakikitungo sa mga taong hindi nakakaalam na naliligaw sila ng landas. At dahil nagkakasala rin siya, kailangan niyang maghandog hindi lang para sa kasalanan ng mga tao kundi para rin sa mga sarili niyang mga kasalanan. Hindi maaaring makamtan ni numan sa sarili niyang kagustuhan ang karangalan ng pagiging punong pari, sapagkat ang Diyos mismo ang humirang sa kanya na maging punong pari tulad ng pagkahirang kay Aaron. Ganon din naman, hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari kundi ang Diyos, sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, "Ikaw ang anak ko, at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama." At sinabi pa ng Diyos sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman tulad ng pagkapari ni Melchizedek." Noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nanalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagdiligtas sa kanya sa kamatayan. At tininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Naging ganap at pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Kaya itinalaga siya ng Diyos na maging punong pari tulad ng pagkapari ni Melchizedek. So hanggang dito lang po. Hebrews chapter 5 verse 1 to 10. Sana unawaan ko po dito mga kaibigan. Si Jesus Christ ang itinalagang pinaka-pinuno ng mga pari. Dahil ang tao nagpili sila ng pari para din sa kanila, di ba? Ayon dito sa verse 1, ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao. Mga tao po ang pumili. Ayan po, mula sa mga tao para maglingkod sa Diyos, upang maglingkod sa Diyos para sa kanila, no? Maglingkod sa Diyos para sa kanila. At ang pari ay nagkakasala din. Kaya siya ay maghahandog hindi lang para sa mga taong makasalanan, kundi para din sa sarili niya. Maghahandog din siya. Pero kung ang pari ay mula sa Diyos, ito nga, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay nito
Kagaya sa sinabi niya dito sa verse 5 na hindi si Kristo ang nagparangal sa sarili niya na maging punong pari, kundi ang Diyos. So dalawa po yun. Meron pong naging pari na ang tao ang pumili. At merong pari na ang Diyos mismo ang pumili. Sapagkat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So yan po, no? Iba po ang pari na pinili ng tao at ang pari na mismo ang Diyos ang pumili. At nasabi dito na dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. So, pag tayo ay sumunod sa Diyos, ibig sabihin ay susundin, papakinggan, madidinig ang ating mga panalangin dahil sumusunod po tayo sa Diyos. Ayun nga po dito sa verse 7. Noong namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siya, nanalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. So, kahit tayo po, no, pag magdasal, manalangin, iiyak tayo para, yun nga, hindi naman yun, pag umiyak tayo, hindi po yun sa pilitan, di ba? Na para iiyak tayo, kundi pag naiyak po tayo, ibig sabihin the presence of God ay nandyan na siya at atin talagang naramdaman at ang ating panalangin ay mula sa puso. Kaya nga na-feel natin napaiyak tayo minsan dahil sa sobrang problema, di po ba, sa mga kahilingan na gusto nating makamit. Ngunit, pag hindi tayo sumunod, mapakinggan ba yan ng Diyos? Yan nga ang question, mga kapatid, dahil sinabi dito, nung nanalangin si Jesus Christ, umiiyak siya at nagmamakaawa. Na, yun nga, no, makapagliligtas sa kanya ng kamatayan kaysa atin. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. Kagaya po sa atin, di ba? Pag tayo ay sumunod tayo sa, di ba, sa ating parents, di ba? Kung anong hingiin natin, eh, ibinigay naman. Yun nga, basta meron lang. Eh, kung walang-wala naman. Basta may mga bagay na ganun. O tayo ba, kung naging parents na tayo, pag mabait sa ating mga anak, di ba? Mas yun ang parang favor natin na gusto nating ibigay o mapabuti ang kanyang buhay. Bagay, ang lahat naman natin na mga anak ay ating minimiti na mapaganda ang kanilang buhay. Ngunit, doon ba sa suwail, parang ayaw natin na mabigay agad-agad ang kanilang gusto, di ba? Minsan nga, kung ang anak natin ay mabait sa atin, masunurin sa atin, kahit hindi pa hinihingi, ay yun, ibinibigay na natin ng kusa. Ngayon, tayo din po sa sarili natin, examine natin kung gaano po tayo kamasunurin sa ating Diyos, Panginoon, bilang anak po. So hanggang dito na lang po at sana ay meron kayong natutunan sa simple na aking pangunawa po. Ito po ang aking sharing. Thank you so much and God bless you po sa lahat na mga taong tumatangkilik sa ating Diyos, Panginoon.